Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Robert Tolentino at shout out kay The Gamer Pahardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Peihu ay nilinang sa iyo ng labis na lakas, at biglang nawala. Alam kong magiging malaking dagok ito sa kinabukasan ng pamilya Pei. Well, pipili ako ng isa pa sa iyong mga anak at susunod ako sa hinaharap. Ako naman, tanggapin mo siyang maging isang apprentice, subukan ang aking makakaya na magturo sa abot ng aking makakaya, ano sa palagay mo? Nang bumagsak ang mga salita, tumingin si Han Sanchen kay Peigo, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso, hindi alam kung matatanggap niya ang mungkahing ito. Ngunit isang bagay ay, ito ang pinakamataas na kabayaran na maaari kong gawin. Si Han Sanchen ay nangangamba, ngunit si Peigo ay nanginginig. Kung noon ay sapat na ang pagpapabaliw at pagkasabik ng mga tao na pakasalan ang isang kapatid, ngayon, ang kanyang buong pagkatao ay lubusang lumutang mula sa lupa hanggang sa langit. Pumili ng anak para maging apprentice ni Han Sanchen. Apprentice ni Han Sanchen. Baboy iyon, at maaari itong pasabugan sa pamamagitan ng pagtayo sa air vent, hindi banggitin ang anak ng kanyang pamilyang Pei. Huwag masyadong magsabi, alamin mo lang ang kalahati ng mga kakayahan ni Han Sanchen, sapat na iyon para sirain ang langit. Sabihin mo ng mas maaga na ako ay magiging aking sariling anak, at pagkatapos ay ibibigay ko ang aking sarili sa iyo bilang isang apprentice. Kung mamamatay kang isang rebeldeng anak, at ang isa pang anak na lalaki ay maaaring sumamba kay Han Sanchen bilang isang guro, ang negosyong ito ay isang magandang deal. Kung mayroon pang ilang mga rebelde, hindi siya makapaghintay na putulin silang lahat sa isang hininga, at pagkatapos ay yumuko ang lahat sa pintuan ni Han Sanchen. Bukod dito, ang dobleng garantiya ng sinumpaang kapatid at ang master-apprentice na relasyon, ang alyansang ito, walang mas mahusay kaysa dito. Gayunpaman, bagaman nasa sabik ang kanyang puso, siya ang may-ari ng isang pamilya kung tutuusin, kaya kailangan pa rin niyang magbihis. Pinipigilan ang pananabik, tumingin siya kay Han Sanchen, at tinanong niya, seryoso ka ba? Ibig sabihin, sinasamba kita bilang isang guro, at dapat mong subukan ang iyong makakaya upang turuan siya, hindi ba ito ay isang bagay lamang na ipagsapalaran ang iyong buhay? I don't like to accept apprentices, and I don't have any apprentices. Natural, kung gusto kong tanggapin sila, tinatanggap ko rin sila ng seryoso. Sabi ni Han Sanchen, pagpasok mo pa lang, isa ka pa ring alagad, sinong makakatiis? Kahit na ito ay bumagsak, si Peigo ay talagang hindi nagawang bumagsak, at may halatang ngiti na umaapaw mula sa sulok ng kanyang bibig. Okay, may matututo sa iyo sa pamilya Pei, Han Sanchen, at magaan ang loob ng matanda, sabi ni Peigo. Ngumiti si Han Sanchen at sinabing, gayunpaman, may kondisyon din ako. Sabi mo, kapag nag-accept ako ng apprentice, dapat may sarili akong requirements, so how to choose them at that time, follow my own. Pumili ng apprentice si Master. Siyempre, lahat ay ayon kay Master. Walang problema, tumanggaw si Peigo. Okay, pagkatapos ay tatawagan kitang Kuya Pei, sabi ni Han Sanchen. Sige, Kuya Han na lang ang itatawag ko sa'yo. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti, na para bang lahat ng dati ay tuluyan ng naglaho. Ang usapin ng pagpili ng mga disipulo, sandali muna tayo. Ngayong naalis na ang hindi pagkakaunawaan natin, gusto kong puntahan ngayon ang ikapitong prinsesa. Sabi ni Han Sanchen. Medyo nanlulumong umiling si Peigo, ngayon lang, inutusan ko ang lahat ng buhay na imperial na doktor sa pangunahing lungsod na pumunta at tingnan. Bagaman wala silang sinabi, nakita ko na ang sagot sa mukha at mata nila, at malaki ang posibilidad na wala na itong pag-asa.
Nang matapos ang mga salita, bumantong hininga si Peigo. Gumagamit din ako ng totoong chi para palitan ito. Pinagaling niya ang kanyang mga sugat, at tulad mo, halos mabali ang kanyang mga ugat. Nakaligtas ka dahil ikaw si Han Sanchen, ngunit para sa mga ordinaryong tao, ito ay sapat na nakamamatay. Tumanggo si Han Sanchen, hindi niya talaga masusukat ang pisikal na kondisyon ng mga ordinaryong tao gamit ang sariling katawan. Mula sa pananaw ng isang manggagamot, ang ina po ng Xianling Island, kung ang isang tao ay nasugatan ng ganito, kung gayon ito ay karaniwang imposible para sa kanya na mailigtas ang kanyang buhay. Ngunit gusto kong subukan ito, taos-pusong sabi ni Han Sanchen. Tumanggo si Peigo, okay. Isang grupo ng 3 ang lumapit sa gilid ng kama, umupo si Han Sanchen, at dahan-daang tumagos ang enerhiya sa kanyang kamay sa katawan ng ika-7 prinsesa. Ang mga Meridian ay talagang ganap na magulo, at halos walang posibilidad na ayusin ang mga ito. Kung gusto mong mabuhay kasama ang katawan na ito ay talagang isang panaginip ng isang hanggal. Gayunpaman, ang magandang balita ay may bakas pa rin ang puso ng ika-7 prinsesa, ibig sabihin ay hindi pa tuluyang namatay ang ika-7 prinsesa. Natatakot ako, tiyak na dahil sa maliit na bagay na ito na ang isang grupo ng mga imperial na manggagamot ay hindi kailanman makapagdeklare ng kamatayan, kaya't maaari silang makahanap ng mga dahilan at mailigtas sila. May konting heartbeat pa. Para sa iba, maaring walang pinagkaiba sa kamatayan, pero para sa akin, may pagkakataon. Pero, Patriarch Pei, may lakas ng loob ka bang tumaya? Tanong pabalik ni Han Sanchen. Pastahan. Napakunot ang noo ni Peigo nang marinig niya ito, syempre alam niya ang ibig sabihin ng taya ni Han Sanchen. Pero ang tanong, ganito na ang 7 prinsesa, ano pa ba ang pastahan? Ang isang patay na kabayo ay nagiging isang buhay na doktor ng kabayo, hindi ba? The advantage of a dead horse being a living horse doctor is that if the bet is right, at least people will be saved. Pero ang problema, baka iba ang taya ko. Sabi ni Han Sanchen. Sumimangot si Peigo, ano ang pinagkaiba? Sa pananaw ng doktor, inatake ang katawan ng ika-7 prinsesa sa paraang naghihintay na lamang siyang mamatay. Buti na lang at hindi nawala ang kaso niya noon, at ako ang ganoon. As it happens, doktor pa rin ako. Walang mas nakakaalam sa sitwasyon ng kasong ito kaysa kay Han Sanchen. Natural, ang kanyang karanasan sa pagharap dito ay walang kapantay sa iba. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Han Sanchen ay ganap na naiiba sa dating sarili. Gayunpaman, ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay may sariling mahika, at marami pang boss level na mga karakter. Makakatulong sila upang maibalik ang paglilinang mula sa kumpletong pagkawasak ng mga Meridian, ngunit maaaring hindi ko ito magawa. Ibig sabihin, kahit papagalingin ko ang ika-7 prinsesa, sa hinaharap. Tumanggo si Peigo at walang pakialam na iwinagayway ang kanyang kamay, hindi sinasabi ng aking pamilyang Pei kung gaano ito kawalang kapantay sa mundo, ngunit dapat mayroong pundasyon. Bilang isang prinsesa, ito ay pareho kung siya ay may kultibasyon o wala. Higit pa rito, ang kawalan ng talento ng isang babae ay isang birtod. Hindi mahalaga. Tumanggo si Han Sanchen, lahat ito ay mga balat. Ang tunay na taya ay inililigtas ko siya ngayon, kaya tiyak na papasok ang aking demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Alam na alam mo rin na hindi ko makontrol ang enerhiyang ito ng demonyo ngayon, kaya kapag nakapasok na ito sa kanyang katawan, makapangyarihan pa rin siya, ngunit sa prosesong ito ay hindi pa siya nakakalaban sa malakas na aura ng demonyo. Ang ika-7 prinsesa ay gumaling nang wala man lang ni isang kultibasyon. Sa sandaling ang lakas ng demonyo ay gustong kontrolin ang kanyang katawan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa madaling salita, kahit na nakaligtas si Kier na may napakaliit na posibilidad, posibleng hindi na siya magiging katulad niya, di ba? Tama, baka pati noong engkantado ako, parang hayop, umiibig lang sa patayan. Sabi ni Han Sanchen, maaari pa rin siyang umasa sa kanyang sobrang lakas upang harangan ang mga tao sa pagpatay ng mga tao, at Buddha upang harangan at patayin si Buddha. Kahit na demonyo siya, malaya siya kung tutuusin. Ngunit paano ang ika-7 prinsesa? Kahit na ang demonyong enerhiya ay makapagpapalakas sa kanya, siya ay katulad lamang ng mga hayop na iyon, na maaari lamang umatake. Para sa kanya, ito ay mapanganib sa isang lugar tulad ng demon race.
Sa makatuwid, kapag siya ay naging ganito, siya ay maaaring papatayin, o siya ay maaaring magkaroon lamang ng isang wakas, at iyon ay dapat ituring bilang isang baliw ng Pamilya Pei, at ikukulong sa isang madilim na sari-saring silid magpakailanman. Para sa isang tao, ang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya naman, nang hindi siya makahingi ng payo sa ikapitong prinsesa, humingi na lamang siya ng payo sa kanyang ama. Ito ay tulad ng isang form ng pahintulot para sa operasyon sa Earth. Kuya Pei, at kailangan mong maunawaan ang isang bagay, ang posibilidad na mabuhay ay napakaliit, ngunit kahit na ikaw ay buhay, ang posibilidad na maging isang demonyo ay napakataas. Ang dalawa ay ganap na inversely proportional. Tumango si Peigo at sinabing, gawin mo, ginawa niya ito para iligtas ako, kaya kahit baliw talaga siya, tiyak na aalagaan. Siya ng tatay ko habang buhay. Anyway, lagi akong may utang sa batang ito ang nagbibigay sa akin ng pagkakataon na mabayaran ang aking mga kasalanan at magampanan ang aking mga responsibilidad bilang ama. Kuya Han, gawin na natin, tumango si Han Sanchen. Pagkatapos ay bahagyang bumangon, para sa iyong kaligtasan. Maghintay ka muna sa labas, nagkatinginan sina Peigo at Ivory. Tumango sa isa't isa, pagkatapos ay lumabas ng bahay at dinala ang pinto sa kanila. Sa bahay, si Han Sanchen at ang 7th princess na lang ang naiwan sa lalong madaling panahon. With a move in Han Sang-kien's hand, ang black magic energy ay biglang namuo sa kanyang kamay. Storytelling channel sa YouTube. Boom! Ang malakas na enerhiya ng demonyo ay direktang ibinuhos sa katawan ng ikapitong prinsesa, at pagkatapos ay mabilis na kumalat sa buong katawan niya, pinupuno ang bawat sulok ng mga meridian, at pagkatapos ay galit na inayos ni Han Sanchen ang halos hindi napapanatili ang enerhiya ng demonyo. Para sa walang iba, kahit na ang lahat ng enerhiya sa katawan ay maubos, Han Sanchen ay gagawin ang kanyang makakaya upang iligtas ang ikapitong prinsesa. Pagkatapos, inilabas ni Han Sanchen ang kapangyarihan ng kaguluhan sa kanyang kaliwang kamay upang patatagin ang puso ng ikapitong prinsesa, upang mailigtas niya ang kanyang buhay sa proseso ng pagkukumpuni ng mga meridian. Sa pag-iling na ito, tumagal ng higit sa 10 oras upang ayusin. Madilim ang araw, at dumating ang sumunod na araw. Si Ivory ay inayos na ni Peigo na magpahinga sa susunod na silid, at si Peigo lamang ang tahimik na naghihintay sa harap ng gate. Kahit na siya ay abala sa opisyal na negosyo, ginawa niya ito sa lugar at hindi umalis ng kalahating hakbang. Nang sumikat ang araw sa madaling araw, si Peigo ay nakahiga na sa pintuan at nakatulog. Bigla siyang nagising nang makarinig siya ng mga yabag sa likod ng kwarto. Kaagad pagkatapos, bumukas ang pinto, at ang nahadjap ng kanyang mga mata ay ang medyo maputlang mukha ni Han Sanchen. Kuya, gustong itanong ni Peigo, ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang itanong muna ang tungkol sa ikapitong prinsesa, o kung dapat ba siyang mag-alala kay Han Sanchen. Umiling si Han Sanchen, pagkatapos ng isang gabi ng paghagis, mula sa aking pananaw, sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya, at makakabawi ako sa kung ano ang magagawa ko sa kanyang katawan. Ngunit, magising ba ako o hindi? Hindi sigurado. Depende sa personal will niya. Bukod dito, matagal ko itong inayos at gumamit ng maraming magic energy. Kaya naman, kung magising ang 7th princess, malaki ang posibilidad na mangyari ang sitwasyong binanggit natin noon. Matapos makinig sa mga salita ni Han Sanchen, medyo nahihirapang tumango si Peigo, nakikita ko. Salamat sa pagsusumikap mo, kuya. Dapat ginawa ko ang lahat ng ito. Nagpapahinga si Ivory sa tabi ng bahay. Pwede mo na siyang puntahan, at makakapagpahinga ka pa. Tumango si Han Sanchen, gusto kong lumabas kasama si Ivory mamaya, may mga bagay tayong dapat pag-isipan. Kailangan mo ba akong magpadala ng isang tao na sumunod sa iyo? Hindi ko sinasadyang sundan ka, ngunit pagkatapos ng lahat, ginagamot mo si Xiaoqi magdamag, at ang iyong pisikal na lakas ay hindi maiiwasang maubos, kaya, maaari silang tumulong sa ilang mga bagay. Mabilis na paliwanag ni Peigo. Hindi na kailangan, sa kakayahan namin ni Ivory, kung may anumang panganib, ito ay magiging mas maginhawa para sa dalawang tao. Ito ay mabuti. Kung nasaan si Ziking, kailangan kitang troublemayan para magpadala ng mag-aalaga dito. Kuya Sian, huwag kang mag-alala, anong klaseng paggamot si Xiaoqi, dapat gamutin ang babaeng si Ziking. Nagpaalam kay Peigo,
Bumalik si Han Sanchen sa kubo kung saan pansamantalang tinitirhan ni Ivory. Matagal ding nanatili doon si Ivory kagabi, at bumalik sa bahay para magpahinga bago magumaga. Sa oras na ito, bahagyang nakapikit ang kanyang mga mata, at natutulog na siya. Dahan-daang naglakad si Han Sanchen patungo sa kama, bahagyang yumuko, hinalikan siya ng bahagya sa noo, at pagkatapos ay umupo lang sa gilid ng kama ng ganoon, tahimik na nakatingin sa kanya. Tila may nalaman, dahan-daang iminulat ni Ivory ang kanyang mga mata, nakita si Han Sanchen na nakaupo sa tabi niya, at biglang ngumiti, bumalik ka na ba? Nakangiting tumango si Han Sanchen. Buong gabi kang nagsumikap, okay ka lang ba? Sinabi ni Ivory, ikukuha kita ng makakain. Nang makitang tatayo na siya, dali-dali siyang pinigilan ni Han Sanchen, para sa akin, ang pinakamasayang bagay ay makita ka sa tabi ko at makatulog ng ligtas at masaya. Napangiti si Ivory sa kanya, ngunit napuno rin ng kaligayahan ang kanyang mukha. Minsan ang kaligayahan ay ganoon lang kadali. Nasa iyo siya, mayroon siya sa iyo. Nga pala, kamusta ang 7th princess? Tanong ni Ivory. Umiling si Han Sanchen na may mapait na ngiti, ginawa niya ang kanyang makakaya, at ang iba ay ipaubayan na lamang sa tadhana. Sana ay sapat na ang kanyang kalooban na mabuhay. Kusa siyang namatay para sa kanyang ama, at natatakot ako. Umiling si Ivory. Ito ay nangangailangan ng Peigo na samahan siya upang makipag-usap ng higit pa. Sabi ni Han Sanchen, magpahinga muna tayo saglit, idlip muna kita, tapos paggising mo, punta tayo sa north ng city. Sabi ni Ivory. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, at pagkatapos ay masunuring humiga sa tabi ni Ivory. Bahagyang tinapik ni Ivory si Han Sanchen sa balikat, tahimik na hinihikayat at sinamahan siya. Sa oras na iyon, ang araw ay nagsimulang sumikat sa gitna, at ang lupa ay bumalik sa mainit at tuyo na panahon na pag-aari ng mga demonyo. Bumangon ang dalawang mag-asawa, at pagkatapos lamang kumain, umalis sila sa bahay ni Pei at tumungo sa hilaga ng lungsod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!